Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito, masyado nang mataas yung handbrake niya pag hinila mo. Tignan nyo mga boss, hihilahin ko ha. Pakinggan nyo. Baba ko muna. Mahaba na nga. Mahaba na. O diba? Nakita nyo? Ang haba na niya. Sa totoo niyan mga boss, nahiram itong sasakyan. At bago yan hiramin, maiksi lang yung handbrake yan pag hinila mo. Ang problema doon sa naghiram, hindi niya masyadong naibaba itong handbrake. Kaya ang pinaka-the best nito mga boss, bubuksan ko itong preno niya sa likuran. I-check ko yan kung kailangan bang palitan yung brake shoe or kailangan lang linisin tapos i-adjust. Siyempre naman ang una kong gagawin dyan is baklasin ko itong dalawang gulong niya sa likuran. Tapos gagamit ako ng ball hammer, medyo paluin ko itong brake drum niya para bakalog at lumuwag siya. Tapos pwede mo na ngayon hilahin yan. Pag medyo sumip siya mga boss, pwede mo sikwatin ng flat screw yan para hindi ka masyadong mahirapan. Siyempre, kinalawang yan. Lalo na ito, nag-init itong brake drum niya dahil nga sa kumapit itong brake shoe. At kung makikita nyo mga boss, dito sa brake shoe niya, nag-pulbus talaga siya Medyo numipis yung brake shoe niya. Actually, yung brake shoe nito mga boss, halos kapapalit lang yan Tingnan nyo itong yung pulbus niya dito sa brake drum Yan yung yung pinagpudpuran ng brake shoe. Buti na nga lang mga boss, ganyan lang ang nangyari. Kahit papano, nai-release niya pa ng konti itong handbrake. Pero kung hindi, nako po, baka naapektuhan pati makina. Tapos ubos talaga itong brake shoe niyan. Sabi ko nga sa may-ari, maaaring yung driver na gumamit nito is first time niya. Kaya hindi niya napansin at hindi niya naramdaman na hindi niya naisagad mai-release itong handbrake. At dahil nga sa wala namang masyadong naapektuhan dito sa preno niya, lilinisan ko na lang itong preno niya sa likuran. Parehas yan mga boss. Siyempre gagamit ako dyan ng papel de liha. After ko maliha, gagamit ako ng brake cleaner. Ganun lang ang diskarte dyan mga boss. Halimbawa dito sa brake drum, after mo maliha, gagamit ka ngayon ng brake cleaner. After noon, punasan mo siya ng malinis na basahan para hindi magmarka yung pagkaka-spray mo ng brake cleaner. Tapos dito naman tayo ngayon sa brake shoe. Sa pag-spray niyan mga boss, nakita nyo naman kung paano ko ginagawa. Madali lang yan. Kung saan yung dumi, yun ang i-sprayan nyo. At pag okay na, dito ka naman sa brake adjuster, gamit ka ng flat screw dyan. Nakita nyo na kung paano ko in-adjust, diba? Importante, pag nag-adjust kayo, wag naman sobra sa higpit pag inilagay nyo itong brake drum nya. Dapat dito sa brake drum, naiikot nyo yan after nyo siyang ma-adjust. Wag yung kapit na kapit. Para sa bandang huli, hindi kayo magkaroon ng problema. Tingnan nyo mga boss, maluwag kong naigagalaw yung brake drum. At dahil okay na yan, pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Siyempre naman dapat sigurado kayong maayos yung pagkakahigpit nyo sa mga nut dito sa gulong nya. Tapos pwede na tayong lumipat dito sa kabilang side para makita nyo na talagang nag-full boost na itong brake shoe nya dahil nga sa hindi masyadong naisagad yung pagbaba ng handbrake. Same procedure mga boss kung paano nyo tinanggal yung gulong dito sa kabilang side, ganun din dito. Gagamit ka ulit dyan siyempre ng impact wrench mo. Tapos gamit ka ng ball hammer, tuktukin mo itong brake drum niya para makalog at luluwag yan. Pag medyo masikip, gaya ng sinabi ko sa inyo, gamit ka ng flat screw. Sikwatin mo lang yan, mabubunot mo yan. Diba? Ganun lang siya kadali Dahil sa natanggal mo na itong brake drum, kumuha ka naman ngayon ng paintbrush. Nakita nyo mga boss, nagpulbos talaga itong brake shoe niya dahil nga sa hindi masyadong naisagad yung pagkakababa nitong handbrake niya. Kaya nangyari habang tumatakbo yan, naka-handbrake siya ng kaunti. Kaya nga itong si customer, pinacheck niya sa akin dahil nalibago nga siya dito sa handbrake niya. Dahil dati naman daw, hindi ganito kahaba yung handbrake niya pag hinila niya. Kaya nga nagulat siya nung hinila niya itong handbrake is mahaba na. At nag-check up ko nga, di ba nakita nyo naman sa umpisa, nung hinila ko itong handbrake niya mahaba na. Mabuti na nga lang mga boss, ganyan lang ang nangyari, walang naapektuhan. Kundi numipis lang ng kaunti itong brake shoe, pero hindi naman ganun siya kalala. Kaya ang ginawa ko dyan, kung makikita nyo, nilinis ko na lang itong brake shoe, pati itong brake drum, niliha ko yan, tapos ginamitan ko siya ng brake cleaner. Ito mga boss, spray ko ng brake cleaner itong brake drum niya. Malaking bagay yan mga boss, para kung may malagkit na kumapit dito sa brake drum mo, is madali mo siyang ma-wash out. At pag okay na, gumamit ka ng malinis na basahan para hindi magmarka yung pagkaka-spray mo ng brake cleaner. Tapos dito ka naman ngayon sa brake shoe, kailangan mo rin yung sprayan ng brake cleaner. Pwede rin kasing kapitan ng malagkit yan, o kaya yung mga dumi na kumapit yan sa brake shoe is ma-wash out din. At dahil okay na yan mga boss, dito ka naman ngayon sa brake adjuster mo. Gagamit ka ngayon dyan ng flat screw para makapag-adjust ka nang sa ganon
bukod sa lalakas na itong preno mo, is iiksi pa yung handbrake mo pag hinila. Dapat mga boss, gaya ng sinabi ko, pag nag-adjust kayo ng preno nyo, is dapat naiikot nyo itong brake drum nya. Hindi pa pwede na hindi nyo mapipihit itong brake drum nya. Magkakaroon kayo ng problema. Pwedeng manikit yan habang nasa biyahe kayo. Kaya napaka-importante na kapag nag-adjust kayo ng preno nyo, is wag naman sobrang higpit. Nakita nyo naman siguro mga boss kung paano ako mag-adjust. Pero kung meron naman kayong mas magandang idea sa pag-adjust ng preno, o di doon tayo, mas okay yun. Ako naman kasi mga boss, kung sa palagay ko na saan yung way para mapabilis yung trabaho, doon ako. O i-check ko na ngayon itong handbrake niya kung maiksi na pag hinila ko. Nakita nyo naman mga boss, di ba? Maiksi na siya. Ganun lang at maraming salamat sa panonood. Sana wag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!